Yes, mic test. Ayun, okay na. Narinig na ba? Pasensya na po, attorney. Maraming salamat po. Attorney, ano ho ba yung mangyayari bukas para po maunawaan ng mga nakikinig sa atin? Sige, magandang hapon po. Bandang ganitong oras, although 5 o'clock pa pala, no? Ngayon kasi ay 10 a.m. CET. Ang bukas, ang schedule ay 11 a.m. CET, Central European Time. Babasahin yung desisyon ng Appeals Chamber patungkol sa jurisdiction. Summary lang halos ang babasahin, kaya po hindi ito tatagal. Pero ang laki ng impact ng kanilang sasabihin dahil essentially sasabihin nila kung magtutuloy o hindi ang kaso. Kumbaga, make or break ito dahil ang pinag-uusapan ay kapangyarihan ng korte na aksyonan ang kahit na ano paman patungkol sa Pilipinas. Ang sinasabi kasi ng Duterte camp, umalis na tayo dyan, nag-withdraw na tayo, kaya wala na sila dapat pakialam. Pero, ang punto natin, at maski nung pre-trial chamber na nagpasya na ito, October pa lang, may decision na nung October, kaya nga appeal na lang yung dinidinig natin. Ang sabi nila, actually, bago kayo umalis, kumagat ang jurisdiction dahil nagbukas kami ng preliminary examination noong February 2018. Okay. Attorney, para malinaw po bukas, ano man ang magiging desisyon, doon nakasalalay kung tuloy-tuloy pa ang magiging pagdinig. Oo. Although marami pang ibang desisyon kung tuloy na tuloy ba ang hearings. Pero kumbaga pag sinabing wala kang kapangyarihan, di tapos ang lahat, kumbaga. May uwi na siya, ibig sabihin. Hindi rin kaagad-agad. Yun lang po yun dahil mayroong mga proseso para baliktarin kasi may warrant of arrest na na-issue sa kanya. May ebidensya para sabihin at iutos ang pagkakakulong niya. That's the value of the warrant of arrest. There is evidence already which convinced a group of judges to issue a warrant of arrest against him. Kaya may konting proseso pa, pero kung sinabing walang jurisdiction, bakit nga naman mapapatuloy pa siyang makalaya? Baka lang hindi po immediate. Oo. Okay. Kung yun ang desisyon, wala kaming jurisdiction pala rito, ano po ang next move, ma'am? Syempre maraming pwedeng aralin, maraming ibang pwedeng pagpuntahan ang legal arguments kasi sa tingin ko nga pwedeng gamitin din sa kanila yung tinatawag natin na MR, Motion for Reconsideration. Pwedeng pag-aralan yan ng alinmang grupo kung matalo. Kaya lang sa totoo, yung appeals chamber decision is a final decision. Kumbaga, yun na yung according sa rules, ito na yung ending. Kung anong sasabihin nila, yun na yun. Pero, syempre, sa bahagi ng mga biktima, abay, ang hirap naman pong lunukin na ang dami-dami nang nangyari sa atin, ang dami-dami nang nakalap na ebidensya, tapos titigil na lang. Hahanap po kami ng ibang paraan para mapanagot yung mga tinuturong may kasalanan dito sa war on drugs. Oo. Ano pong inaasahan po ninyo, ma'am? Syempre, positive thinking kami. Hindi kakatigan ang defense appeal or yung request nila na tigilan ng lahat ng proceedings dahil again, appeal na lang. We already had judges of the International Criminal Court determine and say that there was jurisdiction. Itong mga huwes na ito yung tatlong nakita nating babae, sabi nila may sound ang kanilang reasoning at meron silang pinaghanguan na facts and law. Yung facts nga kumbaga yung mga punto, maski yung defense aminado. Nung naganap ba ang krimen, miyembro ba tayo ng ICC at may jurisdiction ito? Maski defense, oo, kasi hindi mo maitatanggi yun. Ang tanong na nga lang ay yung may jurisdiction ba pero umaksyon ba kaagad o in time yung ICC. At para sa amin na simula 2018 nakikipag-cooperate sa court, talagang may jurisdiction yung ICC at malinaw na sinilip niya ang nangyayari sa Pilipinas. Attorney, pinal ang sasabihin bukas. Ano po? Yung babasahin. So final siya. Para lang malinaw, no? Kasi baka mamaya, ngayon pa lang gumagawa na ho ng standee yung mga yung mga bring home na yan. Di ba? Para malinaw. Sabihin na nating final, pero syempre, kayang paraanan. Kumbaga maraming iba pa. Pero ito na po ang end of the line, kumbaga. Alam niyo naman, may iba dyan, never say never, never say die.
Mm-mm. Pero kung sa punto talaga ng kaso at sa proseso, ito na po ang pinal na desisyon ng ICC patungkol sa jurisdiction. Oo. At kapag sinabing walang jurisdiction, hindi po ibig sabihin nun mapapauwi na. May mga Hindi proseso ka pa. agad. Hindi pa Hindi agad. ka agad. Kasi ang tanong sa kanila, may jurisdiction ba o wala? Mm-mm. Yung mga technicalities pa, una, kailangan may nakasulat din doon that the proceedings are terminated. Alam nyo sa korte, hindi pwedeng implied. Oo. 'Di ba? Hindi pwedeng, oo, naintindihan na natin yan. Kailangan malinaw. So, walang jurisdiction and therefore, number one, ititigil ang investigasyon na nagaganap sa Pilipinas. Number two, ititigil ang proceedings sa case number 1-21 to 1-25. Ito yung the prosecutor versus Rodrigo Duterte. Pangatlo, palalayain si Rodrigo Duterte at ipapawalang bisa yung warrant of arrest. Pang-apat, kung may warrant o may ongoing na proseso laban kay Bato de la Rosa, tanggalin lahat yan. O kung kanino pa man na sinasabing co-perpetrators, wala, tigil lahat yan. Kung may applications, kung may pending motions, ay mawawalang bisa lahat yan. And lastly, siguro, magandang sabihin din ng korte, pero hindi usual, sasabihin nila, anong gagawin natin sa ebidensya? At isang posibleng gawin ay i-turn over sa gobyerno yung dokumento, 'di ba? Yung nakalap na nila. Or ito medyo political, they could ask support from the United Nations or the Assembly of States Parties na to safekeep the documents. Okay. Nakakakaba pala. Nakakakaba kasi Oo. parang all or nothing, kumbaga, this is it Oo. moment. At malawak ang implikasyon kung matatapos na lang ito bukas. Kaya para sa mga biktima, kumbaga, ang daming layers ng dasal. Tama. Sana positive yung jurisdiction and then next week kasi decision na rin doon sa confirmation of charges, yung narinig natin ng February. Ang sabi kasi ng prosecution, ito ang mungkahi namin na saklaw ng kaso ni Duterte. 'Di ba? Yung count 1, DDS. Count 2, high value targets, tokhang na to. Count 3, barangay clearance operations. So yung tokhang sa mga community. Tama. Ito yung suggestion namin, pero may pagkakataon pa yung court na limitahan o kaya parang pag hindi pa sila kumbinsido, iparepaso yung saklaw. Pero ano pang ng halaga kaso. ho nitong next week kung bukas ay may desisyon na silang wala kaming jurisdiction? Ay di wala na. Tapos, in fact, pwedeng utusan nga yung pre-trial chamber na itigil ang lahat ng proseso. At yung nakabinbin na proseso ngayon, yung pagpapasya nila doon sa February. 'Di ba? Na confirm or not confirm the charges. Kumbaga, parang sunod-sunod yan, domino. Kapag bumagsak yung jurisdiction, wala. Bagsak na lahat ng ongoing na issue sa ICC. Kung sinabi nila na walang jurisdiction yung ICC. And attorney, linawin ko wala nang appeal to ha? Wala nang appeal. In a technical sense, sabi ko nga, never say die yung iba at posibleng paraanan ng motion for reconsideration. Pero kasi ang punto ko doon, hindi yun usual sa kanila yung MR. Sa atin, uso, Tama, di ba? tama. I-MR mo pa, kumbaga, same court. Mismong korte na nagpasya na, parang sabi mo, uy, tingnan mo naman ulit. Tama, Balikan tama. mo. Sa atin, uso, pero sa kanila, hindi. Ang may ibang nagsumikap na gawin yon pero parang hindi masyadong umuubra. Pero, I mean, Yeah. pwede pang gawin, pwedeng subukan. Pero for all intents and purposes, ayon sa Rome Statute, ang pasya ng appeals chamber ay katapusan na. Parang kinakabahan ako. Babantayan natin to, Kinakabahan? attorney. Yes. Attorney, Pero sandali. Yes, ako, yes. tingin ko para po sa, sabi nung iba, kung ikaw supporter ni Duterte, sasabihin mo na, itigil na. Pero alam niyo po yung magiging implikasyon nun, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kasi kung ganyan pala na pwede kang umexit-exit lang, Opo, ang gagawin ng mga mamamatay tao dyan, o kaya ng war criminals, o kaya ng mga genocidal na sangkatauhan dyan, exit ka na lang Exit sa tama. ICC. Yes, yes. Oo. So, ang epekto, sa totoo lang, sinong tatamaan or sino ang mawawalan ng remedyo,
yung simpleng mamamayan. Katulad dito sa kaso ni Duterte, ang dumulog naman sa korte ay hindi naman politiko per se, 'di ba? Ang nagpunta sa ICC yung mga biktimang Biktima, namatayan sa kamag-anak. mga komunidad, mga EJK victims. Kaya hindi natin masasabi na hindi nga si Marcos pumunta ng ICC eh. Yung namatayan sa mga, yung count 3 sa mga isa-isang komunidad, maliliit na tao na walang rekurso, walang mapuntahan dito sa Pilipinas. Ang ICC, dahil nakapirma tayo sa Rome Statute, sinubukan yan, buti umubra. Ano po yung mga activities, attorney, ng mga kaanak bukas? At ano po yung mga plano ho ninyo bago ho yung pagbasa bukas? Una, dasal. Kailangan Matindihang natin. dasal. Yung ibang nanay daw, magnunovena, kaso sabi ko, nay, kulang. Di ba, 9 days. Meron daw 7 days. Pwede na, may, kung ano-anong naririnig ko. Pero, sama-sama po naming panunuorin to sa bandera ng Duterte Panagutin Network bukas ng halos alas 5. Mas maganda kasi yung processing at saka may translation. Sa iba't ibang bahagi ng mukhang Metro Manila, sigurado ko, may watch party din na gagawin at sana maproseso ng maayos sa mga biktima yung pangyayari. At again, nabanggit ko, may next week pa kasi na hinihintay na desisyon. Kaya kapit kamay pa rin hanggang next week, nakaabang-abang kami kung anong mangyayari. Sandamakmak na meetings, sandamakmak na email, messages. Ang importante ay magkakasama pa rin tayo. Sana kabahagi yung mas maraming Pilipino dito sa paghahanap ng hustisya. Attorney, sama-sama ho tayong umantabay bukas. Maraming salamat, good luck. Maraming salamat, Salamat po. Lourdes, ingat. Maraming salamat. Mga kasama si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel.